Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's video, Honor X5C Plus top features. Ano ba pwede natin makonsider na top features dito sa smartphone na to? Lalo-lalo na mura lang siya. Tara, pag-usapan natin. Mga idol, for today's video, another review na naman tayo, and yun nga, pag-uusapan natin ng Honor X5C Plus. So itong smartphone na to ay recently lang lumabas dito sa Philippines with an SRP na, check natin, with an SRP na 6,999 pesos or almost 7,000 pesos, and this is a 4GB 128GB of internal storage. So kung i-analyze niyo yung presyo niya, medyo hindi perfect fit for its specification, lalo na yung RAM at ROM. Kasi 4GB 128 hindi na talaga nagkakaroon ng ganyan dapat sa presyo na 7,000 pesos. Kaya pag bibili niyo to sa mall, yun yung possible price niya. Ito, may good news ako sa inyo. Pag binili niyo to sa offline store dito sa ating View Products, so tap mo yung video, View Products, mura nyo lang po makukuha itong Honor X5C Plus. Pwede nyo ito makukuha at possible price sa 5,000 pesos lang. So, ang laki po na makukuha yung discount, especially pag sa online kayo bibili. Kaya parati kong pinupush yung mga consumers natin bumili sa online, dahil why not Coconut? Official store po ng mga ng stores yan. Like yung link natin dito is official store po yan ng Honor sa online. At ito kasi maganda balita, pag galing kayo dito sa ating video, meron ko kayong ma-generate na discount voucher. Additional discount voucher up to 1,000 pesos off additional discount dito sa Honor X5C Plus. So possible pwede nyo ito makuha ng below 5,000 pesos lang. So syempre, dito sa ating video, ibibigay ko sa inyo yung mga top features na pwede natin makonsider dito sa smartphone na to. So unang-una mga J-Vlog, yung kanyang display. So far when it comes sa display niya, ang unang nagustuhan ko lang dito screen size. Malaki naman yung screen size na mo-offer ng Honor X5C Plus, nasa 6.74 inches. Pero the sad part is of course, notch display siya. At ang solid naman dito, the brightness level is nasa average level siya. Hindi siya ganun kadilim when it comes sa maximum brightness niya. Kasi ito napansin ko, nagulat ako, yung display pala neto is TFT. Ang TFT kasi medyo pagdating sa mga smartphone, alam mo yung parang wash out siya na hindi mo ma-feel yung pagka HD resolution niya. Dito kasi mga ka-J-Vlog, hindi mo ma-feel yung pagka-TFT. Nagulat din ako. Akala ko nga IPS to, pero TFT LCD siya. So, yun yung isang reason kung bakit gumaganda yung display ng smartphone, dahil sa kanyang reasonable brightness, kumbaga. Tapos, yun yung for its price, parang nasa rin naman, acceptable side, ang 90Hz screen refresh rate naman natagpuan natin dito sa Honor X5C Plus. So, all goods naman, yung overall display nito, reasonable for its price, lalo-lalo na yung screen size nito. Syempre, ito lang naman ang nakakalungkot dyan, yung notch display niya. So, pag maglalaro kayo dito, panigurado may enjoy rin ng mga consumers natin yung screen size na mo-offer ng smartphone na to. Next, yung processor niya. To be honest, when it comes sa processor niya, comparing doon sa kanyang predecessor, huge upgrade na yan. From MediaTek Helio G50 na basurang processor ng X5B Plus, itong X5C Plus, MediaTek Helio G81 na which is mas okay na siya. Kumbaga, pag maglalaro kayo dito, mas better yung performance niya compare sa X5B Plus. And stay tuned lang dahil i-game test din naman natin itong smartphone na ito. I-test natin siya sa mga iba't ibang games. Pero nung naglaro tayo dito, so far, ang pinaka the best dito is ML, Honor of Kings, yung mga MOBA games, kumbaga. Pag mga heavy games, pero tetest ko pa rin naman siya, like ito, tetest natin siya sa Genshin, titingnan natin. Pero hindi na ako mag-expect ng sobra pagdating sa mga AAA games, dahil medyo mababa lang naman ang RAM nito. Pero again, it's a game test, kaya stay tuned lang dahil itatry pa rin natin yan. So ulitin ko, yung processor nito is a good revamp compared sa kanyang predecessor. Hindi po siya mabagal na ngayon. Sa camera naman mga idol, sa camera is malinaw din naman na mapoprovide ng Honor X5C Plus. It has a 50 megapixel camera. Ayan, pakita ko sa inyo. Malinaw din naman. Even the front-facing camera niya, 5 megapixel lang. Tingnan nyo naman, malinaw din. Basta maganda rin yung lighting condition nyo. Pero pagdating sa outdoor, doon tayo magkakaroon ng mga noise. Pero sa mga outdoor shot like this one, medyo maganda rin naman na mapoprovide niyang quality. Pag sa indoor, medyo pangit siya sa indoor Ayan Sa indoor, hindi siya ganun kaganda, madaming noise. Pero pag nasa outdoor tayo, doon ngayon gumaganda yung kanyang camera. Ayan. So, as long as meron kayong magandang lighting condition,
mapoprovide din naman ng Honor X5C Plus yung hinahanap nyo sa isang smartphone. Pagdating naman sa design mga idol, ito, kung naghanap kayo ng isang smartphone na parang iPhone lookalike, ito na ang maganda rin i-suggest sa inyo. I know ito ay medyo outdated na design sa mga Transsion smartphones kasi ito na yung ginawa nilang design ng 2023 and 2024. Ngayon parang hindi na, 'di ba? So si Honor parang ngayon pala nagsisimula. So sana miss yung ganitong design na mukhang iPhone 16 Pro Max or 15 Pro Max. Lalo na yung color niya rin mukhang natural titanium. Ito na rin ang maganda i-suggest sa inyo. So pag gagamitin niyo to ng malayon, 'di ba? Mukha siyang iPhone no? Mukha siyang iPhone. Kaya kung i-rate ko yung design nito, perfect 10 for me dahil solid naman yung design and aesthetic nito si Honor X5C Plus. Lalo na matte finish siya, hindi naman siya madulas sa kamay at very comfortable hawakan itong smartphone na to. Pagdating naman sa battery niya, sa battery is all goods naman nung nag-download ako, the standby time is green. So 5,260 mAh battery capacity is malaki rin naman yan for a device ngayon 2026. I think that is the best minimum na pwede na natin makuha, 5K mAh battery capacity. For the charging rate, so 15 watt charging rate nga ito. Kung ite-turn mo doon sa 5 to 60, medyo alam mo yun, parang hindi siya enough, especially for its SRP. So, maganda rin naman na nag-share tayo ng top features, tapos nag-share din tayo ng mga flaw niya. Parang alam mo yun, equal din naman. Yun lang naman ang konti sa sacrifice nyo dito. Pero the battery performance is great. The charging rate is medyo nakakalungkot. So, yun mga J-Vlog, so far yung mga top features nitong si Honor X5C Plus. Again, for its price, lalo na sa SRP niya, medyo, alam mo yun, 50-50 tayo dyan. Pero pag nakuha nyo to ng mura lang, bagsak presyo dito sa online, magiging mas sulit pa itong si Honor X5C Plus. Hindi ko pala na-share yung operating system nito. The operating system of this smartphone is Android 15. So, yun lang yung isang nakakalungkot din na part dito. Dapat Android 16 na siya, especially lumabas to ngayong March. Usually, yung mga, ngayon, mga budget smartphone like the Infinix Smart 20, naglalabas na sila ng Android 16, di ba? So, sana yun lang naman din ginawa na nila tong Android 16 out of the box. Pero sa mga nagtatanong, Lods, kung bibiling ko ba to, lalo na last year ang kanyang OS, sulit pa ba siya? Definitely. Android 15, napakatagal po yung mga gamit sa market. Android 13 nga, Android 12, and Android 11. Usable na usable pa rin yan ngayon 2026. Paano pa kaya tong Android 15? Taon pa rin po ang itatagal nito. Kaya huwag kayo mag-alala mga idol when it comes sa kanyang usage or longevity. Matagal nyo rin mga gamit ng Honor X5C Plus. Kumbaga, reasonable naman ang processor niya, naka-future proof yan sa murang halaga lang. So, kung interested kayo dito sa Honor X5C Plus, ilalagay ko yung link na ito, mas mura dito kay mag-alala. So, tap mo yung video, view products, mas mura nyo dyan makukuha itong si Honor X5C Plus. At syempre, may naghihintay pa sa inyong additional discount voucher pag bumili kayo dito sa ating product link. Kaya parating dyan lang kayo bibili dahil sayang po yung napakalaking makukuha nyong discount pag binili nyo tong Honor X5C Plus sa ating product link. So, for me, pag nakuha nyo to ng 4,000 pesos to 5,000 pesos, 4GB 128 is reasonable for that kind of price tag. I think yan na rin naman ang the best minimum na pwede natin magamit na RAM ngayon 2026, 4GB of RAM. No worries, usable pa yan at several times ko na na-try ang 4GB of RAM sa mga murang smartphone na mas mura pa dito, pero yung functionality niya nandun at hindi naman sila bumabagal naman kahit papaano. Hardcore gamers, I will not recommend this. Syempre mababa ang RAM niya for that kind of scenario. Mga casual gamers like ML, Honor of Kings, makakalaro rin naman kayo dito sa smartphone na to. So kung interested din kayo makita game test na ito, abangan nyo na lang, gagawa rin tayo ng game test sa Honor X5C Plus. Ano pang hinihintay nyo? Hanggang sale po, hanggang mura, hanggang may stock. Bilhin nyo na to dito sa ating product link. Ito lang, exclusive lang sa ating video, additional discount voucher na makukuha nyo.